NLEX at saka SLEX, ha? Aalisin na raw by Aljo yung mga barrier. Dapat ha? lang, Oo. Ngayong November. Pero yung yung isa na lang ang gagamitin na Mag-isa card na lang. ay ngayong June, July. Malapit na. Oo. Very good, very good. Maganda. Anyway, makakausap natin si Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB. Sir Julius, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Good morning po. Morning, sir. Sir Erwin at Sir Aljo, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay sa inyong programa dito sa Radyo Pilipinas at PTV4. Good morning po sa Good lahat. morning po, sir. Welcome sa relief daw ito. Kahapon pa yung mga netizens natin natutuwa at dapat na mas maganda nga siguro kaagad-agad umpisahan itong may tinatawag sila interoperability Yun. ng mga expressway natin, north and south, para hindi ka na ang dami mong card na hawak. Akala mo, buti sana kung credit card, hindi naman daw, or ATM card, mas maganda raw. Pero ang balita ko, tama po ba? June or July, umpisahan itong one RFID card na lamang, and then by November, magda-dry run na para sa barrierless entry points ng NLEX at saka SLEX. Is this correct, Sir Julius? Tama po, Sir Erwin. Yan po ang timeline na aming tinitignan. Pwede, by the second half of this quarter, yung tinatawag na one RFID and one account na lamang ay pwede nang gamitin sa lahat ng expressways po, Sir Erwin. At ganoon na rin po, no, na paghahangad po natin na sa second half of the year, sana may patupad na rin natin yung total contactless or cashless mode of toll collection natin sa lahat po ng ating expressways. At ang isang magandang na ibinigay sa inyo ng ating mga toll operators and concessionaires kahapon ay gusto na po nilang masimulan, yung tinatawag na barrier-free tolling, no, sa ating mga expressways starting November of this year. Sana po ay maipatupad yan ng maayos at sa lalong madaling panahon sapagkat makakatulong po yan sa magandang daloy ng trapiko sa ating mga expressway. Tama. Sir Julius, kahapon nga po after ng meeting, tinawagan ko si Speaker Martin Romualdez dahil siya naman po nagpa-organize nito dahil nga sa mga sumbong nung Semana Santa dyan sa NLEX. Inamin naman ng NLEX na talagang nagka-problema daw ba? 5,000 yung walang load, 5,000 yung hindi mabasa yung RFID kaya nagkabuhol-buhol ang traffic. Dagdagan mo pa ng sumobrang dami ng volume. Ang kaya lang pala ng NLEX at one given day is 40,000. Umabot ng 87,000. Ganun kadami. Sumobrang dami. Pero Sir Julius, may sinasabi kahapon ang dalawang tollways na kung po pwede yung para maiwasan na yung mga hindi papasok yung mga walang load, maglagay na ng mga road signs na bawal kang pumasok, may penalty ka, may ticket ka. Tama po ba? Para ma-prevent na itong mga wag kang pumasok dyan. Kasi ngayon daw, wala daw penalty by Aljo. Hindi ka penalize. Pag pumasok ka dyan ng walang load, papatabihin ka lang. Whereas kung meron na raw warning sa mga road signs na may penalty ka, baka kumarga na raw. Tama po ba, Sir Julius? Tama po ang status as of now dun sa karapatan ng ating mga toll operator upang manghuli na po, Sir Erwin. May mga bagay pa pong kailangan maisaayos po natin. No? Number one po, yung mailagay yung mga signages na pwede na nga na manghuli ang ating mga toll operator. Yung ating mga ang tawag dyan, deputized traffic enforcers po ng LTO sa mga toll expressways na kung pumasok ka, kulang ang load mo, ay huliin ka na, lalagyan ka ng ticket at mape-penalize ka. Ang kulang na lamang po dyan, sa ngayon, Sir Erwin at Sir Aljo, is yung road sign. Parang warning po, Sir Julius. Tama po ba? So actually, or
it is in fact an information or a regulatory sign na, wag kang papasok dyan, otherwise it's a traffic violation. Sir, pero kahapon nga po, after our meeting, ay na-inform ko si Speaker Romualdez at kaagad niyang tinawagan si Secretary Bunoan because TRB said na ang responsibility raw ng DPWH yun, road signs. Pero Secretary Bunoan told the Speaker na hindi po, Mr. Speaker, DOTR po yun. Wala ko kaming pakialam sa tollways. It's under Department of Transportation. Dapat ang TRB, sir, kayo daw po ang maglagay ng road signs upon the approval of the DOTR and not DPWH dahil wala ko silang pakialam dyan. Sinabi na rin ni Speaker, road signs ito. Sabi rin ng Secretary Bunoan, maski na sir, kasi parang lumalabas private property yan dahil concessionaire yan. So, can you please inform yung pamunuan po niyo sa TRB na it should be TRB upon the approval of the Secretary of DOTR maglagay ng sign, not DPWH daw, Sir Julius. Sir Erwin, maraming salamat po sa information that you have relayed to us on Opo. this regard. Opo. Sabi po ng ating panayama. Ang sabi pa po ni Speaker Romualdez pala, Sir Julius, pakisabihan daw po yung hepe ng TRB to coordinate with Secretary Bautista para sa mga road signs, Sir Julius. That we will do po. Right after po nitong ating panayama, Alright. Sir Erwin, Opo. ako po makikipag-ugnayan sa aming tanggapan Opo. tungkol dito sa bagay na ito nang sa ganon ay maipa natin ang mga kinakailangang batas trapiko upang lalong mapaganda ang daloy ng ating mga traffic sa ating expressway. Ayan. Alright. Dapat malinaw din mga road signs, mga parang wayfinder, Exactly, yung mga exactly. high-tech na maliwanag, Correct. lalo na sa gabi. Sir Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po, sir. Maraming salamat po, Sir Erwin at Sir Aljo muli sa pagkakataon at lahat po ng tulong na ibinibigay ninyo ay aming we appreciate so much. Thank you Yes. po at magandang Naman umaga po. po muli. Thank you din. Nasa linya rin, kunin natin ang reaksyon ng grupo ng mga Commuter Safety and Protection o ito'y Lawyers for Commuter Safety and Protection. Walang iba kundi ang kanilang Pangulo si Attorney Ariel Inton, former Quezon City Councilor. Magandang umaga po, Attorney Ariel Inton, sir. This is Erwin Tulfo. Sir Erwin, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Kasama po natin si Aljo Bendijo, Morning po. sir. Sir, Opo. magandang umaga po. Morning. Reaction lamang po ng grupo ninyo. Is this good news? Welcome news na may mga ilang pagbabago sa expressways natin, gaya ng barrierless and sa entry at exit, 1 RFID na lamang, tapos maglalagay na parang skyway ang no NLEX galing ng Balintawak to Bukawi kasi dyan nagkakaroon ng imbudo. What is your feedback, sir? Magandang balita po yun. Ha? Yun, isang RFID lang. No? Sana po maayos kaagad yung interoperability po ng dalawang provider. No? At kailan po talaga maayos yan. Hopefully, sana within the year. Within the year po, Pangalawa, within the year. Opo. Apo, yung pong barrierless, tama po yun. Dahil kaya nga po nagka-cashless para medyo mas mabilis yung pasok at labas Opo. sa toll. Mhm. Minsan po talaga pong natatagalan po doon because of the barrier. Pangatlo, yung pong mga additional roads, no, tollways, makakatulong talagang mabuti para sa ating pong mga kababayan. Ang ating lamang po sanang apila yung bayad sa toll. Ito po. Well, that's yung TRB na po ang medyo restriction nun. Laki naman siguro nakita nitong mga to. Why not? Yun po ang isa pong 40,000 a day na sa akin. Laki ng kita. Dapat lang. Opo. Yun pong magkano yun Opo. ibinabayad. Okay. All right. Makakarating po, Attorney Ariel Inton. We will inform TRB. Attorney Ariel Inton, Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Maraming salamat po. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga rin po.